Update naman po tayo sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure sa mga questionableng flood control project sa bansa. May ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph? Yes, Connie, pinaimbestigahan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Ombudsman kung may paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards sina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Connie, yan ay bahagi ng ikatlong interim report na inilabas ng ICI ngayong araw at kung may makikitang paglabag ang Ombudsman sa tatlo ay maaaring mapatawan sila ng hindi lalampas sa 5 taong pagkakabilanggo o multa na 5,000 pesos o pareho at maaari rin silang hindi na makaupo sa gobyerno. Bukod sa kanila, piniimbestigahan din ng ICI sa Ombudsman kung may posibleng kaso naman ng graft, malversation at falsification of public records at paglabag sa Government Procurement Act sina dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, dating mga engineers Bryce Hernandez at si Yumir Villanueva, presidente ng kumpanyang Top Notch Catalyst Builders Incorporated. Ito ay para sa isang 72 million na ghost project sa Bagong Silang, Plaridel, Bulacan. Ang rekomendasyon ng ICI ay base sa report ng Commission on Audit o COA na nagpakita na wala raw proyektong naitayo pero nabayaran ng buo ang proyekto. Narito po ang pahayag ni Justice Andres Reyes. Expect more referrals to the Ombudsman. More are coming. I repeat, more are coming. Kung isasalukuyan ay naghahain na ng referral itong ICI sa Ombudsman. Ito yung ikatlo nila at ito yung unang pagkakataon na nabanggit itong si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at tinarekomenda na kumimbestigahan ang kanyang involvement sa isang flood control project. Connie. Maraming salamat, Joseph Morong.